We are down to our last 2 days dito sa Tokyo, Japan, pero bago kami umuwi, may mga kailangan pa kaming bisitahin, including one of the most visited sites dito sa Tokyo. So medyo maulan ngayong araw pero di kami papipigil na tumuloy sa Sensoji, which is Tokyo's oldest temple na tinayo way back nung 3 digits pa lang ang taon, noong 645. Now maraming entrances dito guys, pero for the main entrance and pinaka-IG worthy, dito kayo pumasok sa Kaminarimon Gate. So dito nyo makikita yung higanteng red paper lantern and statues ng wind and thunder gods. We went at 6 AM para ma-enjoy muna yung empty temple, so kita nyo itong mga stores sarado pa kasi around 9 pa sila magbubukas. Pero kita mo pa rin itong mga magagandang murals. So babalikan natin yan mamaya. Then dito sa gate may mga statue sila ng mga guardian nila or yung mga Nio. So eto guys, bago pumasok sa main hall nila, may mga rituals na ginagawa ang mga Japanese which you can also try here. Kumbaga, kailangan nyo muna kasi mag-cleansing bago kayo makatungtong sa main temple. And one of the ways to do that is with this big incense burner na tinatawag nilang Jokoro. So, magpapausok ka lang dyan to purify your soul and attract good health. The other one naman is yung water cleansing na ginagawa dito sa Temizuya or itong water fountain nila. Now there's a way to do this properly guys. Alright, so first you fill the dipper with water, tapos hugasan nyo yung left hand muna and then yung right hand. Next, fill your left hand with water, then using that, rinse the water in your mouth. Spit it out. Tapos hugasan nyo ulit yung left hand nyo. And finally, hugasan nyo yung dipper by filling it with water ulit, then turn it vertically para mag-flow lang yung tubig pababa sa handle. Since napaaga ang dating namin, lumabas muna kami saglit to visit Sumida Park, which is like 10 minutes walk away, and nagstay muna kami doon for an hour. And para extra pampagising, we had coffee here too. Ayan yung Sky Tower guys, unfortunately maulan kaya di siya kita ng buo. So pagbalik namin ng Sensoji, mga close to 9 AM, ayan na yung crowds guys, punuan na. So this is 10 o'clock. So kahit umulang kanina, okay pa din kasi na-appreciate namin siya ng wala masyadong tao. Ngayon kasi like, grabe, look at this. Oh. Pa lang, diba? Okay. Pero may mga ano sila, damit-damit. Look at this. Look at this, pretty. Okay, so pag andito kayo sa Sensoji, aside sa temples, you have to try din yung mga food nila. So yun mostly ang ginawa namin here, mag-food trip. And we tried 5 of them here. So yung una is itong Asakusa Menchi. We tried yung kanilang crispy, juicy minced cutlet called Menchi Katsu for 400 yen. This is for, let's see. Minced pork. It's 400.
Next naman isang Asakusa Kagetsudo. Ito naman guys para sa bread lovers and in fairness, pinipilahan din siya. They've got different flavors like vanilla, matcha, pero since mabilis maubos and they only bake a specific number, the one that we have na lang is yung plain. Para siyang toasted bread na may asukal. No, the sugar. Grabe yung usok ko. Nakita ko nga. Tamang airy siya. Airy, no? Saka bawal kasi dito naglalakad kumain. So dito may pwesto pag walang dine-in. No? Naka-ano ka. Naka-pwesto ka sa gilid. Meron ding mga bubong na restaurant and store. So nasa inyo na kung saan nyo gustong pumunta. Parang 200 plus isa, 300. Next is itong grilled eel. Again, hati kami ni Sel. Hindi niya masyadong gustuhan pero okay siya sa akin. So subjective din talaga guys. Depende sa kung ano ang trip nyong kainin. Fourth one is itong baked sweet potato brulee na nakita namin sa TikTok. And it's warm. Alright guys, so pang ilang snack na namin to dito sa Sensoji. This is fourth. Okay, so this is number 4. This is yung sweet potato na cream brulee from Imo Pipi. And Tingnan niyo yung sounds, guys. tignan natin. Ooh! Ooh! Here. Sarap. It's good. Tip number 1 guys dito sa street food sa Sensoji, may mga pila yung ibang stores, so be patient lang. So overall naman yung experience namin dito mula 7 a.m. Ngayon is actually past 12 na. Maulan kasi, so nakadagdag din siya ng inconvenience on our part. Pero gano'n talaga eh, hindi mo mapipredict talaga yung weather. And then marami rin kaming kasabay ng mga students kasi pag Friday pala is parang half day ng mga students. So parang ito yung kanilang cultural experience din. So marami ng tourists, marami pang local, marami din estudyante. Pero okay na yun kasi nasa Japan ka eh. That's right, diba? that's right. So parang sinasabi lang namin to, parang reality lang din. Na maganda siya kahit umaga. Pero after a few hours, syempre, in any tourist spots, Nakakapagod din, dadami ang tao, especially here in Japan, especially in Tokyo, especially in Sensoji. Alright? So yun, expect crowds 9 a.m. onwards. So dito yan. And then the last is itong matcha ice cream na sikat din sa social media. Medyo mahal pero kung kaya naman ng budget, go lang. Kami ni Sel, naghati na lang kami sa isa. Wow! I know. Thank you so much. Matcha flavor. I love it. Look at that. Hindi lang siya ice cream and matcha. Meron siya actually layers sa loob. May mga beans. Parang ube nga ito. Tapos may parang cake sa loob. Oh. Happy na lang kayo. Huwag na kayo mag-pizza. Huwag na kami nalagay. So natapos kami sa Sensoji around 2 p.m. and umuwi muna kami sa hotel namin sa Shinjuku to do some work and rest. Tapos nung gabi, we went to this popular sushi chain, etong Kura Sushi. And when I say popular guys, talagang matindi ang pila. Halos 1 hour kami naghintay bago makaupo. But if mahilig kayo sa sushi, I'd say worth the wait siya. Mura lang and marami na kayong makakaing iba't ibang variety of sushi. Like, meron silang mga sushi na 78 pesos lang pag kinonvert mo. So akalain mo yun. Parang magkano siya? 80 pesos? Mga ganun nag-range. 80 pesos, 100 per plate. Minsan 70 pesos. Kamusta ka? Mabilis lang naman. So, kami recommend namin sa tablet kayo mag-order. Pwede rin dito sa baba. Pero, preference lang. Mas mainit tsaka parang mas kakagawa lang pag dun sa tablet kayo umorder.
Dito guys. Pakita ko. Pagdaan. Then, yung mga tapos nyo na, dito nyo siya lalagay. Actually, kahit tapos nyo na siya ng agad-agad, pwede na ilagay dyan. Inipon ko lang a bit para makita nyo kung gaano katakaw si Jowa. Char! Kami ni Jowa. Sinishare ko sa kanya. Yan. So, ang technique namin, kung ano yung order niya, hindi ko na-orderin. Para hati kami. Tapos kung ano yung order ko, hindi na rin niya orderin. Hati-hati kami. Okay siya for the price. Kung hindi kayo mapili sa freshness, kasi syempre yung iba manipis. Okay siya for us. For the price, dapat lang talaga may patience kayo sa pila. Tama yung timing ninyo. And then, kung may kasama kayo, edi better na maghati kayo para mas marami kayo manipis. At dahil busog na busog kami, umiikot muna kami around Shinjuku at night para magpababa and to get that taste of Tokyo's magic at night. The next day, we did one last trip to Yoyogi Park since our flight is at 7 p.m. Alright guys, today is our last day here in Tokyo, Japan. As you can see, ang lamig ngayon guys. Buti hindi maulan but the wind is freezing cold. No, I think it's 12 degrees ang pinaka-lowest for today. 12 to 19 degrees yun ang basa ng weather. At naka-heat tech kami, ultra heat tech. So right now, we're gonna make the most out of our final hours here in Tokyo, starting with 3 hours and a half. 3 hours and a half, starting with a trip to Yoyogi Park. So, kasi yung kasama ko dito, gusto mag-bike. So, we're gonna rent some bikes there, travel around. I think, presko ang hangin pag nagbabike ka doon. Mas malamig nga lang. Kasi guys, inulan kami sa Ueno Park tsaka Sumida Park. Oh, yeah. Kasi kami sa park. 4 dapat yung visit namin. Na-visit naman namin yung Guyen. Okay. Araw. Sumida and Ueno. Oh, yeah. Hindi kami nakalive. So, hopefully ngayon, makabawi kami sa Yoyogi Park. Yoyogi Park. One of the biggest parks here in Tokyo. And sana pabor ang weather. Mukhang hindi naman uulan. Sana nga hindi. So we'll see. But, yun nga, pupunta kami sa Yoyogi Park. We'll show it to you guys later. And yun, let's go. Dito tayo sa train tracks. Okay, papuntang Yoyogi Park. Doon kami bumaba. Wala, stop na. Let's go. Yoyogi Park. There's the map. There are the places. There's Google Maps. Let's go. Guys, ayun o, nag-exercise sila. Every corner may makikita naman kayong vending machine. And then merong mga pahingahan. Ito, may mga cafe parks. So maghahanap kami ngayon ng rentahan ng bike. Ayan, lead the way, honey. Here, marami mag-jog. Ayan o, lawak. Ang daming petso. Ayan o. Oh, look at those doggies. Bawal ang skateboard to. 9 to 4:30. Practice course. So, this is how you rent. Dito kami sa 300. Ayan, tapos may ganyan. Meron namang language eh. Ibahin nyo na lang. And then, dito na siya agad lalabas. Dito, yung iba't ibang types ng bikes. And then, ayan na si Jowa. Mabilis lang. May pang bata. Meron din ditong mga pang adult, pang beginner. And then, this one, pag may sa kids. If you have a kid, this one. You have it here. Ayan. Imagine na cherry blossom daw to, sabi ni Joa. Eh, okay lang yan. Babalik tayo dito, Han. Tara! Hi! More of this sana sa next na titirahan natin. Ma-park. You are with the nature kahit
sa city. Sarap ng simoy ng hangin. Tapos may birds. Honey! Dito sa Yoyogi Park may bicycle course, no? And I think nakatatlong ikot na kami. 2.5, alright? So nasa pangatlong lap na kami. So ang ganda lang dito guys, sobrang presko ng hangin. Ang dami makikita, madami kayong makikita mga kapwa bikers, may mga nag-jog. Ang cute, may mga nagta-tai chi actually. We are down on our last 20 minutes, last 15 minutes. Kasi 1 hour yung renta ng bike namin. So ibabalikan namin to dun sa bicycle center nila. And then we still have a few hours left. So ikutin muna namin tong Yoyogi Park. Mukhang ang dami pang pwedeng puntahan dito. And itatry namin ang kanilang cafe. Nakita ko dun. Oh yeah, Yoyogi Dog. Yoyogi Dog, Yoyogi Hot Dog. So that'll be our snack. Alright, so this is Yoyogi Park. And pakita namin sa inyo kung ano pang meron dito. Let's go! Serene feeling. Ang bilis! Tapos sa tapat niya, marami. May kayo pwedeng gawin. Grabe dito. Ang sayo-sayo. Ang sayo-sayo talaga. Pwede. Cheese, yun man. Parang gusto ko na homemade tuna and seashore. This is our lunch. Sa park kami. And baon namin tubig and yung tirang chips kagabi dahil nag-work si Afla. So after namin kumain, may oras pa naman kami, so we decided to explore Yoyogi Park a bit more. Ayan, as you can see, ang dami naglalapag ng banig dito para lang mag-relax. May mga kids and parents din na naglalaro dito, so it's really a nice place to spend the weekend playing, relaxing, or just being with nature. Tapos ito, malawak na open field. May nagsa-soccer, may nagba-badminton, may nagpi-picnic. Nandito sa kabila, nag-a-admire ng flowers like us kanina. Something for everyone. Mga pets. May pet. And ito, isa sa mga nagustuhan namin while exploring is, nakatiming lang siguro pero may nagpa-practice dito na musical ensemble. Enjoy siya, oh. So after that, bumalik na kami sa hotel to get our baggage and we're off to the airport. We're ready to head to the airport. The good thing about Tapa Hotel, guys, is meron silang baggage scale. So pwede na kayo mag-adjust dito pa lang para hindi kayo stuck dun sa airport. Pagba-baggage, check-in kayo, tapos biglang, ay, masyado pa na mabigat. Dito ang figure out nyo na siya. So let's see. Thank you. So much. Alright, this one's 11. Mas talaga mahirap. Hagdanan ka talaga. Spaceship.
guys, so dito na kami sa Skyliner. Alright, so this train is the fastest train going to Narita Airport. So yun nga lang, dahil premium siya, medyo may pagkamahal, no? So around 2,000 yen per head ang ticket kasi may reserved seating and may oras. Also guys, tip kung kukunin nyo man tong Skyliner, one tip that we can offer is mauna kayo dun sa pila, no? So tingnan nyo yung ticket nyo, nakalagay naman dun kung anong car ang uupuan nyo. Alright, so kung saan car kayo, in our case we're car number 3. Yun nga lang, ang mali namin is pumila kami late, so may mga nauna sa pila. And pag nauna ka kasi sa pila guys, you get first dibs dun sa mga space, sa mga maleta. So as you can see here, ayan, medyo puno na yung space ng mga maleta nila, while ours is over here. So wala na kaming paglalagyan. Meron naman mga overhead bins, so may space pa naman dun. We have a small luggage na doon na namin inakyat, no? Pero yun nga, kung heavy duty mga maleta nyo, you'd want na maaga kayo dun sa pila para mauna kayo dun sa lalagyan ng mga maleta. Alright, so kakababa lang namin sa Skyline. Now we're on our way to the airport, no? So nakakabit lang yung Skyline dito sa Terminal 2 and 3 of the Narita Airport. Tip lang guys, no? So again, pag magsa-Skyline kayo, bibigyan kayo ng ticket. Do not throw your ticket, alright? Si Sel, muntikan na raw itapon yung ticket niya. Don't throw it kasi yun ang pang-exit niya, okay? So dun sa exit gate, i-enter niyo yun. Papasok niyo yun sa parang LRT, parang LRT card lang. Papasok niyo yun. Yun ang exit niyo. Don't throw it, okay? So, ayun guys. Andito tayo. Terminal 2 and 3. Terminal 2 tayo. And let's go home. The letter A, Cebu Pacific. So, meron sila ditong Japan Food Hall. So, since may 2 hours pa na waiting bago kami mag-board, pupunta muna tayo dito sa food hall. Pero ang gagamitin nating money is eto na lang. Yung natira dito, pwede gamitin. Tanungin nyo lang. So, yung natira namin dito, pinabayad namin dito. So, gamit pa rin. And then, naghihintay kami. Waiting for our flight. We're boarding our plane here sa Narita International Airport. Ayan, tinatawag ng mga passengers. Nakapasok na kami somewhat. So, ayun, you can see our plane behind us. Ayan, lilipad na kami pabalik ng Pinas. So, ayun guys, papalam na kami sa Japan. Japan has been great. It's been a wonderful stay here in Tokyo. Sobrang saya, sobrang memorable. Ang daming core memories na na-unlock for both of us. So guys, if you are coming to Japan, I hope nakatulong itong aming vlog. And please don't forget to like and subscribe on our channel. I'm Sal. And Joel, and we'll see you on the next vlog. Bye!